that deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, mayong hapon, niyong tanan. Kapoy na mo. Sabot lang ta, nga o ganahan mo matog, pangatog lang mo, kay tingkatog, baya yung karong orasa. Unya, hangyo lang ko, nga o matulog mo, ayaw lang moghagok, kay aron dili matugaw ng inyong tapad nga natog pod. Di ba? Topic nga ilang gihatag sa ako is about demonic attack. So nganong importante man kayo nga masayod ta unsay atake sa atong kaaway nga maong yawa. Kay mutuo ka og dili, musugot ka og dili, naagyo tay giatubang nga gubat. 1 Pedro 5:8 pagbantay o pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagmulob nga nangitag tukbonon. Pero sad to say, nga sa atong moderno nga panahon, labi na gyud na kay ning usbong na gyud ning AI bitaw karon ning samot takalayo sa Ginoo. O gani dili ni kay constructive criticism ra pud nako ni mao dunay kamatuoran nga bisan gani ang atong mga kaparian bisag ang ebanghelyo anang Dominggo gahisgot og yawa di gyud maghisgot og demonic possession. Mao nga sakto gyud kaayo si Father Gabriel Amort sa iyang observation. Father Gabriel Amort mao ni ang chief exorcist sa Vatican kaniadto, pupatay na ni karon sa International Association of Exorcists. Matod niya, the greatest triumph of Satan is he convinced the humanity that he doesn't exist. Ang pinakadakong kadaugan sa yawa, na kumbinser niya ang katauhan nga wala siya. Unsa diya sa katao, o kita bakaha, dili ta motuo sa existence sa yawa. Kung atong wagtangon sa atong pagtuong Katoliko, ang pagkanaayawa na butang sa dakong peligro ang atong kinabuhi. Kay kung walay yawa, meaning walay impyerno. Kay walay mga taman, mamalit tag buto kara eleksyon, mangawat ta sa kwarta sa gobyerno. Unya di po ta mubutar o kita taga kwarta. Nganong mahadlok man tang magpakasa nga wa may impyerno, wa may silot. Mo focus rata sa goodness sa Ginoo ug kalimpan nato nga ang Dios hustisya usab. Mao man ay nawaron. Tanawaron. Daghan nato tugihan kitingali ang uban ambot kag naaba na dinhi. Tugihan kita mo donate sa mga kalihukan sa simbahan, aktibo ta sa simbahan, pero kinadaghanan putag kun gidaog-daog nato nga itong mga trabahante. Nganong man na? Nganong wa man ta makonsensya na? Tanawa na itong mga politiko nga kamura po igabutar na. Diba? Sa inahitabo, magpa-video-video, panahon sa pagsimba, luhod-luhod, magpiyong-piyong, magdupa-dupa pa, murag pare, padupa. Kung saan, nangawat o binilyon. Makonsensya. Nganong man makonsensya, isa na siya sa mga rason, isa na siya mga simptomas nga posible wa na motuo nga naay impyerno. Mao na nga atong ibalik unsay mga basic teaching sa simbahan. Kay kini di ang basic catechism sa simbahan, foundation ni sa atong pagtuo. Dili man dautan nga magtuon ta nang gitawag og creative theology. Basta lang kay wa na makapahimulag sa atong creator. Mao na ay problema ni nalayo na tas Ginoo. So, arita sa unang bahin. God creates to share himself. Ang Dios nagmugna sa kabuhatan. Nganong naay creation kay gusto niyang ipaambit ang iyang kaugalingon. Gusto niyang ipa-feel, ipaambit sa iyang mga binuhat, labi na kanatong mga tao. Iyang gugma. Maka-feel ta sa iyang gugma. Pagka Diyos, usaray Diyos, pero tulo ka persona. So ang Holy Trinity, usa ka komunidad.
Mga kabantay ta, buhaton nato ang tao sama sa atong kaugalingon. So kinsa may giingnan samahan nato so nase kauban so dunay laing mga persona. So God creates to share himself. Gusto niyang ipaambit sa mga binuhat ang iyang kaugalingon. Apa, sunod, ang Ginoo mi-communicate siya sa iyang mga binuhat mo ni naka-unique. Kaya ang pagtuo sa uban mo ni karaang pagtuo, herehiya sa karaang panahon. Mutuo sila nga na ang Ginoo mo ay nagbuhat sa kalibutan, pero pag human kunog buhat sa Ginoo ning kalibutan na iya ning gibiyahan. Pero dili na mao'y atong pagtulunan. Ang Ginoo mi-communicate sa iyang mga binuhat. Nakigrelasyon ang Ginoo sa iyang mga binuhat. Gikan sa panahon ni Adan, hantod napukan ang tao, wala gyud mo biya ang Ginoo. Bisa tao mipili nga mobiya taniya pinaagi sa sala, pero wala gyud mo biya ang Ginoo nato. No? The most real thing in the universe is relationship. So ang Ginoo nagpakita jud nga gusto siya relasyon tali sa Creator o sa iyang mga binuhat. Og dili lang kay sa Dios o sa tao, apil sa atong sikataw. Dunay relasyon sa usad usa. Mao na nga sayop yun ang muig. Di na importante ng relihiyon. Kay kanang word nga religion from Latin word religare nga buot ipasabot to bind to. Unsa man na usab to na to? Mo bitaw moingon ni mga born again o baptist, dili na importante ng relihiyon, ang importante ang relasyon ni Kristo. Wa mamao na nga statement kay sama ra ningingon ka nga di ko mukaog saging banana ra. Di kuno importante ang relihiyon pero importante ang relationship nga mao ra man nagmeaning. Sa ato pa kun moingon ta nga wa kinahanglana ang relihiyon. So atong gisalikway ang atong relasyon sa Ginoo ug ang atong relasyon sa usag-usa ug kana siya mindset na sa yawa. Kay unsa di ay plano sa yawa, unsay counterplan sa yawa mga igsoon? Ang counterplan sa yawa to create an ecosystem relationship. Gusto sa Ginoo dunay relationship tali sa mga binuhat o sa magbubuhat o ang mga binuhat dunay relasyon sa usag-usa. Ang yawa relasyon ngano man matud pa di ba nakadungog na mo anang sayings nga loves company. Kaya ang yawa nahimulan nabug ang relasyon sa Ginoo mao nang mga mong mangdamay. Gusto sa yawang maputol ta. So mao na nga ang iyang plano nga mabungkag ang atong relasyon. Pwede tingali nga dili hilabtan sa yawa ang atong relasyon sa pamilya o bisig katao, pero gubo niya ang atong relasyon sa Ginoo. Mao na nga tingali healthy imong pamilya, naka-provide ka tanan, malipayon mo nga pamilya, pero di mo tigsimba. Simple man na. O dili ba kaha sa panimalay, di ba? Daghan karon nagkalimtanay nga igsuon tungod lang sa yuta. Naagani ko'y kaila, gaaway tungod lang. Kana bang binahinay na bitaw, ini kamatay na, binahinay na, aho ning katre. Tapos buhi pa, wadoy ning angkon, o kinsay mo, atimans inahan. Sa bata pa, ako ning mama. Pag ango naman, imo nang inahan, kaya ikaw may pinangga. Kana pala, naguba ng relasyon. Nga karon naay mga grupo nga klaro jo kayong anti-relationship. Unsa man kaning nagpromote aning laki, bae. Nga mga anak din na, di giguba na to ang plano sa Ginoo. Sa Ginoo, panganak kamo og puna ang kalibutan sa inyong mga kaliwat. Manganak din ang puro laki. Unya, ang itabo,
aron na akin tahay bata, dili mingaw, mangadap. Dili ba na dakong bakak, nga imong gipatuo ang bata, nga imong gipatawag og mami, nga klarong dade? Anti-relationship. Mao jud nay trabaho siyawa. Karon, moditso na ta sa ikaduhang bahin. Demons live in wounds. So ang yawa di ay musulod siya sa samad. Anak siya mo puyo. Mao ba brad? Narba yung samad dari kay bako kung gipirahan og appendicitis. Mayawaan ni ko aniron brad. Dunay tulo ka klaseng samad. Physical wound, ug magisi ng imong panit, ning gawas ng unod yan, gawas ng dugo, mo na physical wound. Pero dili na mao nga samad ang akong gipasabot. Ang kasagarang samad nga puy-an sa yawa kining duha, emotional wound o spiritual wound. Ari ta una sa emotional wound, kining gitawag na tog trauma. Trauma, unsa man ning trauma ang matud pa? Trauma changes our view of reality. It causes us to see things in a different and distorted way. It causes us to believe a lie. So ang trauma di ay mga kapatyasan sa tao, mga unresolved negative emotions sa tao, makapausab ni sa atong panglantaw sa realidad. Realidad man gyud nga gihigugma tatanan sa Dios. Pero tungod sa imong pagkabata, giabandon ka sa imong mga ginikanan. Wa ka makasinati og gugma na usab ang imong panglantaw sa realidad nga way nahigugma nimo. Di ba? So mo nay trabaho siyawa. Gusto niya nga mausab ang atong panglantaw sa realidad. So ang wala magpasabot nga ma-possess ka dito. So, trauma cannot cause demonization. Wa na magpasabot nga ang trauma mao nay makaingon nga may bitaw na nga dili tanan. Pero peligro siya. However, it changes our view of reality, causing us to see things in a different and distorted way. So, mo na nga patuuhon ta sa usa ka sayop mo. Way nahigugma nako. Way Ginoo. Moingon tingali ta nga naay Ginoo pero sila lang ang pinangga. Na ako wala bot kay pinangga mis Ginoo ngano man ang among balay buslot ning bungbong karal lingi. Buslot. At tupod kita sa nang mga stars. Sila lang ang gihigugma. True na. Unya, that distortion is destructive of proper relationship. And that can bring about demonization. So, tungod kay gidistort ang atong panglantaw sa realidad, mauna nga makaapekto na sa sakto nga relasyon. Ato relasyon sa Dios, atong sikataw. Mo bitaw nang ingani din ang trauma ana ra gyud ni siya maka-cause sa demonic possession or kung ang maong unresolved negative emotion makapawagtang na sa imong pagtuo, paglaom o paghigugma. Maong yun na target sa yawa kara adlaw nga kitang tanan makunhod or mahanaw ang atong pagtuo, paglaom o paghigugma. Ug why exempted ana bisan ang mga pare gi-attack ni ana. Bisan ang mga madre, bisan ang mga naa sa simbahan, mga liminister nga naa dire karon, mitubo ba ang inyong pagtuo? Mga katikis kay basin sige tagwalig Ginoo, ana putay ampo-ampo na kay wana deta mo nang padayon na lamang ka kay na may honorarium. Kamong mga mananabtan og patay kana matik ampo bitaw mamatyan. Bana sa pagtuo, pinasikad bana sa paglaom, pinasikad bana sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa tagtungod nga namatyan o kang kalag anang namatay o nagampo lang ka ana kay naay 5,000 kara usa ka
Siyam ka kuan. Mao na pagka-illegal, pagkadakong binuang. No magbantay tana, trauma. Nasunod kining sin. So sala. Arita sa gitawag nga personal sin. Sin is an offense, truth, and right conscience. It is failure in genuine love for God and neighbor. Attachment to certain goods. So sa 1 Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas sa balaod sa Dios. Nganong ang giingon sa Catechism, sins against reason, truth, kay kining reason, truth, and right conscience, gasa man is Ginoo. Tagaan ta panghuna-huna, intellect kay aron ta makasabot sa kamaturan. Gitagaan tag free will aron makapili ta sa kamaturan. Unya, kining atong pagbati, mutabang nato, tagaan tag emotion sa Ginoo aron mapil nato ang iyang presensya. Pero ang nahitabo ron, ang ato ng pagbati maoy ning lumos sa atong kalabutan. Nabali na. Unya, unsa din ning sala matud pa sa mga santos. Labi na Saint Alfonso de Ligore. Ang sala di ay mauni ang kita mitalikod ta sa Dios nga magbubuhat. Kay labi nato ang mga binuhat sa Dios. Some example ana. Kanagong di na kamo simba madomingo kay gatuman ra kag panindas buwangan. Di ka kabiya sa imong tindahan. So ito nakatimaan nga gipili nimo ang mga binuhat kaysa imong relasyon sa Dios nga magbuhat. So klaro na. Mo na nga ang sala di ay pagtalikod na sa pagtalikod sa presensya sa Dios. Daghan kayong matos office. Ano layawaan man ko brad, ano? Ang asawa na ngani man brad. So, yawaan. Pagpangutana pa, tigsimba ba mo? Di tigsimba, business trabaho, tigrosaryo mo, di po ka mao magrosaryo, gikasal ba mo, wapoy ka. Saan man itong pagpanalipod sa Ginoong ning buwag man ka, nahimulag ka man sa imong relasyon sa Ginoo. So mo ni bantayan to ang yawa di ay gusto niya nga makat off ang atong relasyon sa Ginoo. Pinaagi sa trauma o sala. Magbantay ta ang atakiha. Karon unsa man pong mga sala brad nga murag ganahan ning yawa mo mupuso. The two most common ways by which evil spirits attach themselves to a someone and sexual sin. Dunay although tanang sala labi na salang mortal. Doorway din sa yawa bro. Ako lang i-focus sa nga mauni ka counter na mo nganong mayawaan ang tao. Occult, labi na occult contamination ato nang i-discuss kung taon og sexual sin. Mga sala ginadili nga pakighilawas. Aral lang tauna sa sexual sin, iwahi lang nato ng occult. May giingon deres Biblia. Basahon nato 1 Corinto kapitulo 6 sa 19. Paminaw mo. Busa likaye ang kalawayan. Sama ng kalawayan, English na immorality. Likaye ang immoralidad. Sa to pa, mo yung immorality, sexual intercourse outside marriage. Tanan nga makighilawas nga gibuhat gawas sa maunay kalawayan o immorality. Maunay gidili ana. Ang ubang mga sala nga nahimo sa tao lawas. Apan ang nakasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Tama? Ang ubang sala dili siya maka-abuse sa imong kaugalingong lawas pero ang sexual sin usa kini pagpakasala batok sa atong kaugalingong lawas. Ngano man? Ngano ka? Tigingon dire.
Wala ba kamo masayod nga ang espiritu nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nagihatag sa Dios kaninyo? Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Bugat kay ang statement atong palawman. Dili na kamo mao'y tag-iya sa inyong kaugalingon. Kay gipalit na kamo sa Dios, gilukat na kamo sa Dios. Kanus-an nga ang tagsa-tagsa kanato nakabaton og bag-ong identity gikan sa pagkaulipon sa sala o sayawa nahimo tang anak sa Dios sa dihang gibunyagan ta. Nadawat nato ni nga bag-ong identity nahimo tang anak sa Dios sa pagkasinago. Unya nahimo tang templo sa Espiritu Santo. Karon, kung nasuko si Kristo sa mga Hudiyo nga namaligya sulod sa templo, nga ang templo structure, way kinabuhi, way kalag, unsa nakaha kung panamastamasa nato ang atong lawas nga nagyagapuyo ang buhing presensya sa Dios. Mas grabe nga sacrilege. Kung nasuko si Kristo sa mga tulisan nga nanamuyo sa templo, labaw nakahang ug di maghinulsol ning mga tulisan o mga kawatan. Gigamit ang lawas sa pagpanulis o pagpangawat. Gibaligya nimo imong lawas aron makahuman lang ka og eskwela. Aron makapalit og bagong iPhone, mobilangkad na laman kag mga dato da bisag kinsa kay aron ka makakwarta. Lain pa nga sexual sin kini pinaka-common sulod sa simbahan. Ngano mangyud ming mga lalaki ug mga babae, dili mangyud mo sunod sa proper dress code sa simbahan diha sa santos nga misa. Ang mga lalaki mag-short, magpanipis pud nga t-shirt, ipakita gyud tong dughan nga bugdo, tong mga abs diha na murag bulldozer. Usa ipakita gyud nang atubangan nga ikapanghambog nga himulig ba? Mao nang imong na byuda na uwagan og balik. Makakita nimo. Ya mga babae sad mura sag dughan nga murag buongon. Dako kayo. Yang sayal nga mubo kayo. Napoy uban taas og sayal pero taas sad ang gisi. Nakanaday kuno na kuno'y meaning ng mga gisi ana. Kini kunong gisi sa sayal nga naa ning kilid, mao ang pasabot ko na ana, stay beside me. Ug ang gisi gani kuno, naas likod, follow me. Ug atubangan brad, enter, rejoice, and come in. Mao nang pare magmisa, astang minister matasa. Matod pang paderpan niya, mao nang ang pare kuno kaduha na laman mag-amahan namo kay wa na mag-concentrate sa misa. Kay imbes kay mo focus ta sa lawas ni Kristo, ang lawas ni Kristo, agatong mga uwagan kay mo ingon magkana may lawas. Di ba? Mao na realidad. Unyag ato ra bang badlungon masuko unsa may pinaka-common nga linya aning mga malapason sa balaod. Ayaw mo pagbuot kay aho ning lawas. My body, my choice. Pero unsay giingon sa Biblia, dili kamo ang tag-iya sa inyong lawas kung dili ang Dios. Sa imong pag-ingon, ako ning lawas, ako ning katungod, kompetensya ka sa sentro sa misa nga nag-ingon, this is my body, this is my blood. So ang sentro sa misa si Kristo, dili ikaw. Kung muingon kag ayaw pagbuot, kay di ikaw ahong gisimba, ang Ginoo may ahong gisimba, unsa may imong ebidensya nga ikapakita nga ang Ginoo nahimuot ana imong hamis nga paa. Unsa naka-ebidensya? Mapitok-pitok na po ng mata, pagayon ang ebidensya. Mano man na, kay wa may tuon-tuon. Bisa na lang pagbasag Biblia, way basa-basa.
Di ba daghan na itong mga Katoliko, maabli lang ning Biblia og tingbayad og tubig, tingbayad og kurente, kay tuwa man ito gisuksok ag bill. Labi nagtigtaya kag luto, tigtaya kag swertres, ang maabri do ng Biblia kay tuwa man ito gisuksok. Wa basaha. Mga sexual sin, pagpangabit, masturbation, sa pana, pornography, homosexuality. Kanang homosexuality, pakigilawas laki-laki, bae-bae. Pero wa nag-consider sa simbahan ng butang ta, mukiay zog ka, ang imo zong ma-attract zog ka og parehas nimong laki, parehas nimong bae, pero makasaan na. Kana yung mo involved nag pakigilawas ba? No, nganong sala man ang masturbation, labis mga batanon, kay ang purpose sa sex di ay, sagrado ang kaminyoon, ngano man, aw ang pakigilawas, tungod kay mauman kini ang kahimanan, aron matuman ang kabubuton sa Ginoo. Ang purpose sa sexuality, union and procreation, makighiusa ka sa imong hinigugma, sa imong kapikas. Unya procreation aron mo sanay kay maunay sugo sa Ginoo. Karon kining masturbation na fulfill ba ang duha ka purpose? Union, saa man ka nakikiusa sa imong kamot? Mingon ka procreation, musanay din ang imong kamot nga wa man ay matres. Muna ato nang iklaro, maura pod na sa homosexuality, usa na siya kapag lapas sa sugo sa Ginoo. Kay pwede na ay union nga nahitabo, pero illegal po na ngayon yun. Yamoy procreation, walay procreation. Kay ano man, manganak ba din ng lunlon laki, lunlon bae. Nga mga minyo, uso na ni karon maglamoy og pills, magpasuksok og ayude, magpataod og implant, no, magpa-inject og Depo-Provera, kay di gustong mudawat sa kinabuhi. Pero kara Domingo, maoy muuna og linya, kay mukalawat sa source of life. Hypocrisy. Hypocrisy. Wa ko masuko ha. Masuko ka, Brad. Di kay karon ko pong orasa, kinahanglan pong ibundak imong tingog kay aron mo mata. Bahala na jud ni agwantahon jud na ning mga lain na mong tinanawan. Pero bahala kung masuko mo, hinumdumi ba yan? Nga may magbuot-buot o kanhi, gi-invite mi ninyo. So mo no, sexual sin. So mo din ay sala din, daghang mga sala, mga igsoon. So daghang ng mga nasinati, kani example. Kaya to isa ka batanon nga giadto sa center gidala kay na possess wild kayo mga batanon. Mo to ba naman ay mga interview amo man nagkuhag narrative dito na mo nahibaw-an nga ang papa minyo daan. Unya ang iyang atong mama dalaga. Pero dili sila pwede makasal tungod kay valid man ang kasal sa papa. Buhi pa pod ang partner. Nya karon wala man sila mo decide nga magbuwag, mao ni ang nahitabo. Nga possess na ilang anak, nahibaw na sila sa mga doorway nganong nayawa ng yawa ang bata, pero wala lang yun sila mo himog aksyon tungod kay kinigong mga kabit-kabit na manggon na sila paborito nga linya nga nagkahigugmaay manggod mi Brad. Diba? Lisod manggod ka so Brad kay nagkahigugmaay manggod mi. Ato nang statement ron taod-tahod ha, bahalag mga suko mo. Ang nahitabo ngani siyempre, kay magtiayon man lagi kuno sila, di magduog yun sila, magbuhat, mag-lovemaking yun sila. Unya kay ilang, sa pikas kwarto, ilang bata, possess man, ana, sa dihang padong na sila mag-lovemaking, ning wild, ning aksyon og lutaw, awa mahuman na ilang trabaho. So isa na katimaan ba nga, ang yawa, legalistic yun, kahibaw siya kunsang mga butanga nga iya. Karon sa mga nag-ingon, nagkahigugmaay me. Di ba, ang matuod nga gugma, naghuna-huna sa kaayuhan sa iyang higugma. Agre? Ayaw ito magsupak kay malangan, tane. Mudibate, rabasot me. Mao nang ayaw lang sumag. Dito, kay gamay ra tong oras. Ang tinuod nga nahigugma, naghuna-huna sa kaayuhan sa iyang
Ana, ug mo agree tingali pud mo nga ang tao lawas og kalag. So ang tinuod nga nahigugma, naghuna-huna ka sa kaayuhan sa imong gihigugma, kaayuhan sa iyang lawas o kaayuhan sa kalag. Kung tinuod kang nahigugma, anang bayhana, kung dili na nimo asawa, iul sa tinuod nga luwasa ang inyong tagsa-tagsa kakalag nga nag-ungaw. Mo na tinuod nga gugma, mo sacrifice yo ka. Kay kung dili nimo tan-awon ang spiritual side, di nimo tan-awon ang kaayuhan sa lawas ra, basig makaingon tag uwag-uwag ra na. Kay lawas nung katagbawan ra may gipangita. Unya og financial security kahakog na pod na. Nagtuod ay kangad pasag gibuhi man gani ka sa Ginoo bisag immoral ang atong kinabuhi. How much more kung mualagad ta sa Ginoo, mobalik ta sa Ginoo. Salid nga naman tungod na kay na-distorted na utro ng atong panglantaw sa reality. Mao na hilom na gay. Ang proceed na kus okot na ko kay bastin untag bunan tagbat ko ani kaw ha? Naptanon kang dako. So arita unsa man ang word nga occult? Occult means hidden or clandestine. Secret. Tinago nga gahom nga dili gikan sa Ginoo. Mo na mga occult beliefs and practices na kay mga pagtuo o mga buhat nga, for example, kaning mga anting-anting na mga orasyon. Na mato bata sa opisina, Brad, tanaw ani nga unsay meaning aning orasyon nga gihatag sa ang lolo. Bisan pag imo nang i-search ng mga pare nga eskwela og maayo nga lengguwahe wala mo gi meaning kay why meaning hidden ang meaning sa occult. Unya ang occult kanang mga occult practices driven by demon na siya. So arita ha. Unsa may giingon sa Deuteronomio 18:10 hangtod sa 11. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak. Sa karaang mga panahon, ihalad nila ang ilang anak pinaagi sa pagsunog o patyon. Ganang child sacrifice. Kana bitawng sa Mexico, usa sa nakapahunong sa child offering dito, mao ang intervention ni Mama Mary sa Our Lady of Guadalupe. Tungod sa pagpakita ni Santa Maria dito ni Juan Diego, na-convert ang Mexico, ang pagano nga Mexico na-convert sa Katolisismo ug nahunong ang pagpamatay og bata kay gituuhan kana sa una nga og walay uwan una nasuko nato ang mga engkanto o mga tiaw sa kinaiyahan, kinahanglang mapuypoy ang kasuko, magripa ta, magpili tag kinsang bata, ihalad aron muhunong ang katalagman. So ayaw niyo ihalad. Sa modernong child offering karon mao na ng abortion. Pag-abort og bata, daghan bang nayawaan Brad abortion? Yes. Kinadaghanan mig mga kaso tungod sa abortion. Kay kining abortion di ay aside nga sala siya, mo create na siya grabe nga trauma sa babae nga nagpa-abort. Mo nakasagaran ana mawindang ang panghunahuna, mao kinahanglan jud nga i-combine ang exorcism ug ang psychiatry. Kinahanglan jud tabang sa mga health professionals. Kaya na ay diferensya tutok tungod nila sa grabe nga guilt. So, sunod, ayaw ka mo pagsundog sa mga patuon, sa mga diwata, sa mga mananagan o sa lamangkero, umudangop ka sangpit o espiritu, kay gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga nagbuhat niining mga butanga. Imagine na, gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga nagbuhat niining mga butanga. Ayaw ka sa mga patuo-tuo. Aritas una,
bunyag. Pag bunyag pa lang, kasal ang taon na, kasal. Pagkasal pa lang, naanay mga patutuo. Diba? Naaman ay kandol, belo, cord, inigdagkot gani sa kandol, hunghungan dayon sa mga ginikanan, tarungag dagkot ha, tarungag yun ng nigpasigas kandila, bakay, ug matay gani ng sigas kandila, kinsa tong unang napaw, maoy unang mamatay. Diba? Nga lain, inighuman sa kasal. Totoo, gikan sa simbahan ning dawat sa grasya sa sakramento, di sa likway dito ang grasya. Pag abot sa panalangin sa Ginoo, wa pa gani makapaniudto, di sa likway dayon ang panalangin. Kay gisugat man sa silingang tuotohon, gadag sudlay, gadag tubig nga naibaso, gisudlayan ang lalaki, gisudlayan ang babay, gikutaw sa kanang baso, gipainom tagsa-tagsa ng lutaw ang kaspa nga murag Quaker oat. Why mga luod, mga tawhana? Okay ra tingali ng kaspa, bintaha na pero kanang kuto pa. Pag yun matagbaw, gagama og lamisa para gyud sa mga okay ra unta naglainog lamisa kay special gud nga adlaw. Di gud na unta dautan. Ana kay naa may gingonog, hoy. Adto ari ra mo kaon, adto mo kuha ng putahe ng kinasal. Kay ug na kunoy laing musalo sa ilang pagkaon, na kuno poy laing musalo sa ilang kaminyo. Hinumdumi ninyo nga bisan pa og way musalo anang ilang lamisa nga mga ug mga bigaon yun na o mga uwagan yun na mga bit yun na gihapon. Di ba tinuod? Way labot oy. Way labot ang pagkaon ana. Kay ang pagpangabit usa na siya ka desisyon. Di mo ingon sa korte nga Your Honor, kinira jud nga hong lawas mo gabot-buot og pangabit, kagahong hunahuna tuas og asawa, butbot. Mao na mga tuo-tuo. Nya karon nanganak na aw dugay man nabuntes, unsa gibuhat? Imbes mo adtog ubigay ni ning adto sa iyang silingan nga himulso niya gihilam ang tiyan. Uy, nalubag imong matres. Ha? Hiluton. Kaya aron manganak. Lupig ang ubigay ni, kay ubigay ni mohimo mag-ultrasound, ag imong silingan gihimulsuhan ra, hiwi imong matres. Ha? Lupig pa'y, ubigay na, lupig pa'y ultrasound. Nga karon, nabuntis na, haplas-haplas og lana, kung sa may mga ipambutang og mabuntis, ang mga bintana, butangan og mga bagakay, butangan og mga salingsing sa buungon, kay aron dili ko numuduol ng balbal o ang ungo. Butangag ahos. Unya, magama o kanang naay, mag-ad-ad kag luya, kanang naay, sa tawag kanang ahos, ibutang sa malyurka, butangag paminta, ihaplas sa tiyan, naingon nagkinilaw, buntis. Di ba? O di ba ka, kanang lanas, baksan bitaw, kanang bitin, mao na ihaplas, mga anak kay aron mura kunog, bitin kunog, hamloy ra kunog kayo, inig panganak, mura ra kunog nangutot. Tanawaran, totoo gyapon. Sa kinadaghanang tuo-tuo, di manilhig og naay gihaya. Ha? Di maligo og naay gihaya. Unsa samar? Tulo pud ka kabuwan nga way ligo-ligo. Sakto deron. Unya dili manilhig og naa pa ang haya, kay og manilhig kuno, ikaw kuno'y sunod hayaon. Karon arita, og basahon na to ang Book of Genesis sa chapter 1 of chapter 2 sa pagbuhat sa tao. Di ba? Gibuhat sa Dios ang tao, naghulma siya giyuta, gipurmang tao. Ug gihuypan niya ang buho sa ilong niini ug nakabaton kini kinabuhi. Disagi ka ng kinabuhi, gikan sa Dios, ginhawa sa Dios. Wa mo ingon ang Biblia og ang Dios nagpurmag tao og
Ang silhig gipaslak sa ilong o nakabaton o kinabuhi ang tao. So walay connection ang silhig o daspan sa kamatayon sa tao. Totoo, mamatay. Imong silingan nga gihaya, dili pwedeng magtabok-tabok og vigil kay ikaw kunoy ikatulong vigilan. Abi ninyo kanang pagbisita sa mga namatyan, pag-comfort nila, kana siya work of mercy, mga buhat na sa kaluoy. Unya inig atos menteryo, ipangbilin tong mga lighter, mapalmuot na. Kay ano inig padong na ilubong, dada ako, hilak-hilak kay dada ako no, magpada ako no siya, magpada. Unsa inig uli na, maghaling-haling. Kay aron dili kuno mukuyog tong espiritu. Pagani ka ingon ipada ka. Wa joy buot ro una-una. Aside na mga lighter, mga posporo, mga kandila, mga snacks. Pwede pa ko na unta dadon og uli, pero ibilin na lang. Kay tanan kuno nga gidala sulod sa menteryo, maot kuno og idadon og uli. Ngano tubag. Hatagi ko ninyo katinawan nganong nanguli. Giapit tapon dito ba? Justify ang buot ipasabot anak Brad nga kanang dili datog uli kanang mga butang. Dili tawo Brad, butang nga gidala sa menteryo. Gisulod di na nganong mangwa man ka maghubo ning gawas. Unsa din imong sinina din na buwa butang? Kanang imong iPhone, kanang imong relo, gibilin o tanan dito. Abi ninyo mga igsoon, kanang mga sobra nga snacks, nga mahalon nga pan, mga juice o mga pansit, nga sobra, kung inyo pa nang gidala, gihatag ninyo na sa mga tao nga way gikaon, mas malipay pa ang Ginoo ug sa namatay. Asa mabasas Biblia? Gantihan Ginoo. Diba? Very impractical. Mo ni San Pablo Colusas 2:8, matnunin ang nga gikabilin-bilin sa mga tao gikan ni Kristo. So dunay mga pagtulunan sa atong mga katigulangan nga gipasapasa nga way connection sa Christianity. Ug naay mamatay pasuungon kasalungon, pangutana ang gasugo. Sugo ba ni Kristo? Asa ni mabasa sa Biblia? Kung di kahatag teksto, ayaw suong. Matagakan pa lamang ka, ikaw sunod hayaon. Mao na nung kita, mga Katoliko unta ta. Mga Diyos nun tang tan-aon. Pero, sulod sa atong kasing-kasing, contaminated pa ta. Maunay tuyo sa among pag-anhi. Nga ma-purify ang itong takatagsa kakinabuhi. Kaya aron dili ta mag-abot sa buhol ba? Adto mo di mo motoron na pagkapilang tuig. Brad, dito bitaw may sa gitukos Brad kung gatok tuo gapatambal gyapon ko albularyo. Tulo na to katuig labay ba karon nayawaan ako Brad. Sao naman ana to? Ha? Nga sunod, lain pa. Sapay mga laing mga practices na to. Isaias 8:19-20. Apan ang katawhan mosulti kaninyo sa pagpangayo og mga mensahe gikan sa mga nagpunay gyamyam nga mga manalagna o mga tigpakisa. So ang katawhan ko no, sige dangop kaning mga punay gyamyam. O pakisayod sa mga espiritu. Ay, buka ang tiil. Sa may mahitabo na, moadto kas mga maay manalagna mo. Mingon nga, nasuko ning namuyo sa inyong silingan. Dapat ni silingan tanang dakong kahoy, rest house da sa mga engkanto. Ni sila kay nga naman naligo kag adlaw Biyernes nga ting nila. O di ba ka ning hubag ning imong
buak kag plato sa engkanto. Wa ba day buot ng engkantuha nga yung plato na ibutangan ng daan? Diba? O tinuod man gani nang naana sila mga grahe, na sila mga nganong naman ko nang lagi butang anang mabuak. Tumban og tao nakita sila may nakakita nato og tinuod mo na. No usa na kada kong binuang unya magpayamyam unsaon man ni manong katul man jud kayo manong daghan ako gihaplas nga cream ani dito na kog derma wa mat ko mauli ani lingkod kay atong tayhupan. Nga tayhupan kana ra bang mananayhop kay kagalkal na kay ko. Dito naghukaw dito sa imong ulo unsa iingon sa mga nambal ayaw kaligo balik tulo kadlaw. Tulo ka kaadlaw galukdo anang hukaw. Ginoo. Unsa may giingon sa Biblia, pamati sa gitudlo sa Ginoo kaninyo. Ayaw kamo pamati nining mga tawo kay dili sila makaayo kaninyo. Nay mabasa. Isaias kapitulo 8 bersikulo 19 hangtod sa 20. Isuwat. Kaya basig mag-exam Brother Darwin. At least di mo ma-zero ba? Sunod. Niingon ang Ginoong Diyos. Hamane, Ezekiel kapitulo 13, 20. Supak ako sa inyong mga anting-anting nga inyong gigamit sa paglitag o abi ninyo, dito sa Bohol, daghang midangog na mo, kasagaran tang Mindanao, kay dito sa Mindanao, kay uso man ang gira dito, maaron dili modutlan og bala, dili madutlan og sundang og nahiaway, maon ang mga anting-anting. Lakaron, ning dangog na sa simbahan, kay so kanang anting-anting dahil supak na sa kabubuton sa Ginoo. Mo na may mga anting-anting na ninyo ni kay minister ti pagkalawat na po medalyon sa anting-anting. Kalain, habak 12. Wala sila mamaayo sa mga tambal o habak. Naayo sila pinaagi sa imong pulong o Ginoo, ang pulong nga nagaayo sa tanang katauhan. Anong naman kay habak? Dagit tus Bohol, natoy idarana. Lakaw na. Sud naglakaw. Lingkod pa, lingkod man na. Mura magnay kabagal dire sa iyang kuan. Unsa man ni nanay? Paghikap pa, pagwalis pa kay kana bitaw mga basiyo sa efficacent oil. 5 ka buok, gigamaan og bel. Ipangsudlag mga gamot sa kahoy nagibakos niya, murag magasin sa 9mm. Para asa man ni nay? Unsay tubag niya? Panagang sa unsa, panagang sa mga sakit-sakit. Unya nganong gakiang mga. Wa din ni makatapang. Biblia, wala sila mamaayo sa matambal o habak, kundi sa imong pulong lamang o Ginoo, ang pulong katauhan. Matantanga entaw na ninyo. Mahal ra ba ni Brad? Mahal na Tangtang ko na ko na, basta imong ipasalig na ho nga karon dayon maulian ko sa akong sakit. Bahala ka. Kanang pag-surrender sa habak, dili na requirements aron mawa imong sakit. Kanang imong pag-surrender sa habak, imo nang kabubuton diin nakarealize kining mga butanga di ay usa ka dakong pagluib sa akong relasyon sa Ginoo. Dili na kay requirements ka nga aron maayo. Kaya uban requirements sa bitaw, pag humag ampo, wa man mauli bata-bata ra man gupod. Ampo naman wa ko mauli Mo nang gikuy-kuy. Box ana nga ato surrender mga habak, gipangitag iyang habak kay wa man kuno siya maayo. Unsaon nimo pagkaayo nga wa man kun maayo nang imong pagtuo. Importante ang pangayo kondisyon gikan namo. I-surrender na ni Brad basta maulian ko. Kami diri Ginoo di man. Mo na nang adag lagtok ning salabutan mga dito makasabot sa kamatuoran. Mo nay kini 1 Korinto kapitulo 10:20. Ang gipasabot ko mao nga kadtong gihalad diha sa mga pagano nga halaran. Di gihalad ngadto sa mga yawa ug dili sa Dios.
Sa maning mga halad-halad diha sa paganong halaran, kanang mag-ihaw o asin, mga manok nga way asin-asin, lutoon nga way asin-asin, napay mga malyurka, mga tabako, mga bino, kung sa pa nang ihalad ana, pangtawgon tong mga engkanto nga representative sa silangan, sa kasadpan, sa hapagatan, sa amihanan, apil pa tong mga gabantay sa ukok, sa bagtok, sa pijangaw, tanan. Sa Bohol gitawag na mo nagdangkoy-dangkoy, mga buhat-buhat o halad-halad. Biblia dahil gihalaran ang yawa. Mao na nga makasulod ang yawa sa atong kinabuhi. Ang iyang atak ilom, di gyud na siya magpahibaw nga musuod ko ha. Ay haya, yawa musuod. Mao bitaw nga kami dito sa Bohol, kung naay mo duol namo nga moingon, Brad, dali ako ninyong tabang. Pader, dali ako ninyong tabang kay nayawaan ko. Si Lucifer mo ining sod, no, pader? Kasagaran, hinuon aning mga tao nga gustong maayo o dali. Unya kay nayawaan lagi ko no siya ra i-diagnose niya. Unya nahibaw pag yun siya yawa nga misulod sa iyaha. Kasagaran aning mga tawhana, dili exorcist ang gikinahanglan, kundi psychiatrist. Kay ang yawa kung musulod na sa imong kinabuhi, ikaw mismo nga iyang gisudlan, wa ka kahibaw nga ning sud na nimo. Nagtuo lang na siya ordinaryong dimalas sa negosyo, nagtuo lang ka nga ordinaryong sakit, nagtuo lang ka nga di lang jud mo makasinabot sa imong asawa, di lang jud mo makasinabot sa imong anak. Nagtuo ka nga di malason sa kung nga pagkatao, kay gasunod-sunod na ni mga disgrasya sa kinabuhi. Di yun na magpahibaw ang yawa. Ano man, during exorcism, na prayer nga gitawag o praise Pio. Kuman prayer na, suguon sa pare pagpatugan ang yawa, kinsay iyang ngalan. During sa exorcism, ang yawa, dugay yun na mutugan sa iyang ngalan. Nga naman, kay ang pagsulti sa sign of defeat, timaan ang apilde na siya. Mao nga di siya musugot nga mapilde. Mao nga itago gyud niya ang iyang identity. Unya naay uban mo ingon si Lucifer mo ining sod na ho. Galisod man maglisod man gani miana unsaon pagpatugan ang yawa kinsay nga yawa nga ning sod. Unya sa dakong kasayon nagpahibaw na inhod kinsay ngan sa ning sulod. Mao na sa akong giingon dili exorcist ang gikinahanglan, psychiatrist. So, ana, mono nga mga padugo, daghan kay na, mga cause ana. So mo na mga igsoon, nga kini diaeng occult, ang mahitabo ani, makasinati tag demonic obsession. Ang yawa, naanay control sa imong memory, naanay control sa imong imagination, ug naana siya i-control sa imong emotion. Demonic obsession. Unya, sunod nga level ana, demonic oppression. Source of income, hilabtan na niya. Mo na bisag usaon nimo paningkamot, murag bagsak yun. Hilabtan na niya ang relasyon sa pamilya. Usa sa mga sign nga ang yawa nakasulod na sa pamilya, simple ra kayo. Kung ang inyong pagpuyo gani, ang sa pamilya, wala na maghari ang gugma, kalinaw o panag kay ang presensya usa ang asawa uban nag-iyak maglibog ng asa man tamo to kay galuto mag-iyahang papa, galuto pag-iyahang mama. Kana pala demonic possession mao na ma-possess na gyud kusga na kakayo mawaka sa kaugalingon ya mabalik sa normal wa gyud kakahibaw kung
mautro ang tingog, multiple voices, daghan ang tingog, manggawa, mulutaw, bisan og wala gunite. So moangay, may munana ta, dili ta. No nakaron, mientras wa pa na mahitabo na to, atong ang tanan natong mga occult belief, tanan natong mga sala ato ning hinugsulan, balik ta sa mga sakramento. Katunan. Ug karon mamumulong, kauban na mo ni sa ministry, usa-usa ka deliverance minister, ug siya'y mo